Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Pahayag ito ni BP Sara, nasa Davao siya, doon siya nag-celebrate ng Philippine Independence Day. Nagsalita siya tungkol sa presidency ni PBBM kasi may bali-balita, Ramon Tulfo nagbalita na mga supporters daw ni BP Sara lulusob sa Malacanang ngayon para agawin ang kapangyarihan. Ito, napakaganda ang sa sabi niya na gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Ibig sabihin, gusto niyang matapos ang termino ni BBM para lalo pang mapadayag ang kanyang kapalpakan, kawalang hiyaan. Oh. I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yun. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si PBM. So, Ulit, I am isa pa. the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yun. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si PBM. Ang sakit! Walang hiya. Ako rin, ganyan din ang pananaw ko. Magtiis na lang tayo. Pabayaan na lang natin na tapusin niya ang kanyang termino. Para lalo siyang, I don't know, kung lalo siyang masatisfied o lalo siyang madismaya. Kasi sa ngayon, negative 15% na siya. Sa tuloy-tuloy na pagbagsak, paglugmok ng ating bansa ekonomiya. Speaking of economy, foreign direct investment. May nakita kong post kanina ng, I think, Manila Bulletin. Yung foreign direct investment, compared the first quarter of last year and first quarter ngayon, bumaba ng napakalaki. Halos $1 billion. Noong first quarter of last year, mayroong foreign direct investment na 2.17 billion dollars yan. Ngayon, first quarter of this year, naging 1 billion 1.17. Basta bumaba ng $1 billion ang foreign direct investment. Bakit? Wala na. Sino pang magtiwalang mag-invest sa ating bansa na balitang-balitang nangyayari? Una, corruption. Corruption. Pag-kidnap kay PRRD, balitang-balita yon. Sa tingin nyo, nakakatulong sa image natin yon? Yung dating presidente, kinidnap, pinadala ng sarili niyang gobyerno at isinorender sa ICC. To me, that's a bad image of our. We do not know how to protect our citizens. We don't have sovereignty at all. Tapos ito ngayon, bangayan sa Senado. Balita sa buong mundo yung nagkaputukan na sa Senado.
Tapos, ito ngayon, dalawa ang Senate President. Nag-aagawan. Balitang-balita yung impeachment trial ni VP Sara. First time in history na ang Vice President ang ini-impeach. Saan ka nakakita Vice President ini-impeach? Sabi ni Mr. Lito Banayo, ang ini-impeach yung isang opisyal na nakakadala ng kapahamakan sa bansa. Ang Vice President wala man siyang ginagawa. Spare tire lang yan tapos i-impeach mo pa. Kasi klaro ang kanilang adhikain is mawala si VP Sara sa candidacy niya sa 2028. Yun lang talaga ang Kaya ngayon, pinag-aagawan nila ang Senate leadership para kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. Kahapon, ang acting Senate President Kuno nag-post sa kanyang social media page. Dapat 16 ang constitutional threshold para makonvict si VP Sara. Which is true. Ngayon, kahapon din, bigla niyang dinilit. Ngayon, ang chief prosecutor ng House, si Luistro, kini-question niya na wala daw nakalagay nga 2/3 of 24 sa Constitution. Nakalagay lang daw na of all members of the Senate. Ilan bang members of the Senate? Di ba 24? Kailangan daw linawin ng Korte Suprema. Kasi, baka lang opinion ko lang baka may plano sila na ang basihan nila of all senators present in the impeachment trial. Ibig sabihin, 22 na lang dahil wala si Bato, wala si Jinggoy. Ganon bang ibig nila? Talaga, ang dami nilang palusot. Kaya, ganito na po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Masyadong, agree ako kay VP Sara, masyadong garapalan na ang pagiging pagkawalang hiya ni BBM. Statement niya na makikita na, kaya nga, yung mga post nila tungkol sa kanilang mga ang dami, 80 to 90% ang tumatawa, galit sa kanilang mga ginagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So maing buntag na ako rin ni nanay, so si nanay natagaan ni siya giyero, so dili niya mapasaan tungod kay senior na siya o giatod lang ni ganina sa iyang apuhan, so diri na lang gisandig na lang, so mo ni ang among gihatag nga yero sa iyaha. So nay, maing buntag sab. o so unsay imong masulti nay nga natagaan ka giyero? Sir, salamat gid kayo sa Ginoo nga iyakang gipadala sa amo nga manab. Pakinaklang gid ko siya tungod kay wala man gid kay bana ako gisaligan. O si nanay wala siya ibana. So pila na imong edad nay? Sa 69 din ako magsitinta na ako karon. So senior si nanay, so muna iyang balay, so gipasan lang nga kanina siyang apuhan, so atong sudlon kung unsa ang kahimtang ni nanay natagaan na gid ka giyero, mapulihan na gid ang imong balay nay. Kuya na ni siya kining daan ako gyapon ning gamiton ibutang nako di pagbago sa gato. So si nanay mo ni ang balay ni nanay, so tuluan na gid kaayo, so luwi na gid kaayo, so na ay mga kuan na ay so, mga si na nanay ay mga dugay na gid kaayo si nanay nga pagkabalo niya, so siya na lang gyud ang nagapuyo diya siyang balay. So diri sa sulod ni nanay, so kung muulan gikuan na lang na siya o kuan para salod sa ulan. So mo nang kahimtan ni nanay, so isa ra si nanay nga nagpuyo sa iyang balay kay balo na siya. So nay, pila na ni katuig ang imong balay nay nga o pila na pud katuig nga nabalo ka?
gabayin tinakatuig akong pagkabalo pero kining balay mga pinangayo ko ni dili pa kay ni dugay mga napulo pa kani kato pero pinangayo dito na So mga daot na nay. mga So daot ako ring unsa imong masulti ngay nga tagaan man kagiyero nay, mapulihan na gyud ang imong balay. Salamat kayo sa imo sir kahulog ka sa langit sa amo ang mapulian na gyud ning amo akong balay maarang-arang na ni og mapuy-an ko na gyud. Sige Akong nay. iampo sa Ginoo nga unta siya ang mugiyag mag-ubang permanente kanimi na unta So ipadala na kay niya. anak an nanay, Ha? na kay anak. Pero ano sila pangabuhian. So si Na nanay. ako mo eskwela siya. isa, munang galisod kay ko kay na ako eskwela graduating. Sige o nay, college. salamat pud kayo nay. Merry Christmas. Salamat sad kaayo hinaut untang Ginoo nga mag-uban kaninyo aron daghan pagid mapanabangan ninyo parehas sa ako.